Tandaan ninyo, bidas, they come and go. Pero kami mga kontrabida, we never fade away. Kapag pinag-usapan ang mga kontrabidang babae sa pelikulang Pilipino, iisa lang ang naiisip natin. Yan ay walang iba, kundi ang kontrabida icon na si Miss Belia Flores. At ngayong araw na ito, narito tayo ngayon sa Bowl Fund para kausapin ang kanyang nag-iisang anak na si Ruby. Alamin po natin ang kanyang kwento ng buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Guys, kasama natin ang unika iha ng kontrabida icon na si Miss Belia Flores, si Miss Ruby Flores Arcilla. Ma'am Ruby, thank you for joining me today dito sa ating vlog. Thank you for having me. Na-miss na ho kasi ng mga viewers natin si Miss Belia Flores. Totoo po yun. Kailan po ba siya pumanaw? 2013, dito sa Philippines. Oo. After spending a few years in the US with us. And syempre na-miss niya yung yung buhay niya dito. Yes. Yes. Oh. Although at 79 I told her mag-retire na siya kasi she needs to enjoy her life naman. So Oo. that's what she did. Kasi ang mga viewers natin, syempre, hindi nila namamalayan. Parang nawawala na lang sa exposure yung kanilang mga iniidolo like Miss Belia Flores. Siguro marahil sa iba, hindi na nila alam na pumanaw na siya. Yes, yes. Kumbaga, they're still curious kung nasaan siya. But yun nga, sadly, she passed away many years ago. Pag-usapan natin, ma'am, kung paano ba siya nagsimula sa showbiz? Paano ba na-discover si Tita Belia Flores? Actually, hindi pa ako buhay noon. Pero she's been very proud of what she has accomplished. She's one of 16 siblings. Okay, ang kanyang mga magulang, ang mga lolo at lola ko, ay mga tindero sa palengke sa Blooming Street, Manila. Yes. Meron kaming pwesto sa palengke ng manok, bigas. So, she grew up in that environment. Yes, sa Blooming Street. So, si mama ko, marunong siyang kumilatis ng bigas, marunong siya yan ang forte niya nung dalaga siya. But, maybe, a twist of fate for her, tumataka siya. Nagpupunta siya sa mga shooting. Nanonood siya. Oo, nanonood siya ng mga shooting. So, one time, merong nagkaway sa kanya. Sabi gano'n, halika dito. Sabi niya, mag-extra ka. Sabi gano'n. I guess that started it all. Sino yun? Sino yung tao nagbigay ng break sa kanya? Hindi na rin niya siguro maalala at that time. I don't know if it's Sampaguita at that time, but that's where she started. Nagkaroon siya siguro ng konting, with like a small outfit at that time. But Sampaguita really brought her to life. Tapos, kailan yung kanyang unang-unang exposure at ano yun? She was 16. 16 years old. Yes, yes. Siyempre, hindi siya pwedeng 16 at that time. So, they changed her age na parang pwede na siyang magtrabaho and all that. But she was really young when she started. And when she got married, ang naging asawa niya ay director. Director ng, I think, Premier or something. Premier, kasi yun ang mga, outfit nun eh. LVN, Premier, Sampaguita, yun lang mga outfit nun. And he was a director at that time. And so when they got married, o nag-asawa sila, tuloy pa rin ang kanyang pag-artista. And I was born 5 years later. 5 years. The only child of Miss Belia Flores. Pero nagsisimula ho siya, hindi siya nagsimula as bida.
I know. Kumbaga, talagang kontrabida ang packaging niya from the very beginning. Kontrabida siya. When the late Dr. Jose Perez, excuse me, saw her, sabing ganon, Remedios kasi ang pangalan niya. Ang tunay niya pa, Remedios. Dancel. Dancel. Yan ang pangalan niya. Remedios Dancel. Yes. So, first impression, nakita agad parang kontrabida to. Yes, yeah. And when Dr. Perez saw her, sabing ganon, we have to change your name. Sabi to sa kanya. Sabi ni ma'am sa kanya, gawin kitang Belia. Okay. Kasi ang tingin sa kanya ni Dr. Perez, she's one of the parang sophisticated, kontrabida. And that's how she became. Doon siya natuto magsigarilyo. She never even smoked, and yet because of the role that she's playing, napilitan siya magsigarilyo. Ayun. Yung mga mahahabang pipa nung araw, di ba? Yung mahahaba. Naalala ko yun, sila yung mga kontrabida ni na Rita Gomez, right? Yes. Nasa lalaki naman si Eddie Garcia, di ba? Yung mga kasabayan niya eh. Si Tony Marsan, you know him? Tony Marsan. Yung mga yan. Luis Gonzalez, yung mga ganyan. Yes. I grew up roaming the streets of Sampaguita. Meron kaming kantina noon eh. Yan ang tambayan nila. Pag walang shooting, nandun lahat sila, kwentuhan doon sa Sampaguita Canteen. I don't know if it's still alive now, but I don't think so. It's been years. So nandun sila lahat. Nandun lahat ang mga artista, kontrabida. Susan Roses was still very young then. Yeah. Si FPJ, of course, nakasama rin niya, no? Sila Erap. Gloria Romero is my ninang sa Binyag. Pero gaano kahirap yun for Tita Belia na sa kanya umasa yung kanyang pamilya? I mean, di ba? They're 16 ba? Sila magkakapatid? Yes, she's the middle. Paano yun? Yung when she started acting, syempre hindi naman ganun kalakihan, but it was big at that time. Yeah. So she's very kind-hearted eh. So lahat ng mga kapatid na nakabata sa kanya, siya nagpaaral, siya nagpa-asawa, siya nagpakasal, everything like that. And supported, in their daily lives. Although may mga ditches siya, may mga ate siya, ganyan. That she also, I grew up around them. And I know how she cared for them. So wala siyang regrets about, helping the family, be a breadwinner, wala ganon? No. She, I guess because she portrays what she's like a villain sa pelikula, she feels na that's not her. Ayan, mamaya tatanong ko sa iyan na ma'am kung ano talagang tunay na pagkatao ni Tita Belia Flores. Pero itong mga, itong trophy na kanyang napanalunan, nakalagay dito, Lifetime Achievement Award. Yes, opo. Yeah. Ano para kay Tita Belia yung masasabi niyang pinaka-importanting movie na nagawa niya na most memorable for her? Well, Roberta was the movie that I recall was a big hit with Sampaguita Pictures. Nasunugan ng Sampaguita Pictures at that time. And Roberta brought back Sampaguita to life, according to everybody, like Manay Ichu, and everybody in Sampaguita. That was the movie that brought back Sampaguita Pictures. Wow! Anong role niya ron? Madrasta. Kaya Roberta, parang nickname mo ko kontrabida. Yeah. Ikaw si Roberta. Hindi. Sabihin, kasi buhay na ako noon. So parang naging ako ang Roberta niya. Parang ganon. Okay. Kaya pag tinatawag ako ng Roberta, pagalit yun, pag hinahanap ako, Roberta, nasan ka? Ganyan, takbuhan na yung mga kaibigan ko. Nandiyan na si Mother. So ganyan na sila. Because that's her iconic. Doon siya talaga nakilala ng mga tao sa movie na yun. Yeah. Did she win an award for that movie? Hindi eh. Kaibigan Santo Niño ang na award winning niya. Ang Kaibigan Santo Niño. Yes. Ano naman ang role niya ron? Kontrabida rin? Yes. Oo. Yeah, yan lang naman ang naging role niya. Never siya nagkaroon ng bida, Later on, in her later years, nagmadre pa yan. Role. Parang naalala ko nga. Parang naalala ko yan, ha? Nagmadre role pa siya. Comedy roles, ganyan. Yeah, so, I think parang nag-graduate na siya sa kontrabida roles. But, I think what happened was, nung ginawa niya yung Kontrabida 101,
Kay Ben Chan. kay Ben Chan. Ben Chan actually called her and said, "Oh, we are making 5 anniversary pictures, and one of them is yours, and it's called Contrabida 101." Now, that's where she was passing the baton of how to become a contrabida. Mamaya pag-usapan pa natin yan, ha? Pero pag-usapan mo natin yung early years. Anong love story ng daddy mo at saka mami mo? My dad was, after being a director sa movies, he switched to become a public official. Okay? Naging QCPD, ano siya, detective. Police. Police. Ang tatay mo. Police. From director of films to policeman. to policeman. Yes po. Okay. And then after that, he also went into another role as a chief ng anti-carnapping division, LTO pa nung araw. Yes, and that's and then after that, he joined us. He joined me sa US na, and that's where he passed on. Tapos si mami na iwan dito. No, it was. But they separated, di ba? Oh yeah, we separated when I was young. What were your memories of Tita Belia growing up? Being a mother to you? Oh my gosh. Anong mga naalala? I go to St. Teresa's College. It's run by sisters, Belgian sisters. And lahat ng mga classmate ko, pinagtatawanan ako. Kasi pag recess na namin, tatakbo na ako dyan sa kotse namin. Nandiyan na yung nanay ko nakaabang. Yung pulbo, tsaka yung ganyan, nakaabang na yan. Sasakay na ako sa auto namin, ganyan na ako, yan, everything. Tapos yung lunch ko nandiyan na and all that. That was, kahit may shooting yan, Julius, tatakbo siya sa akin. pag recess na namin. Because she had to do this for me. And then nakikita siya siyempre ng mga... Siyempre, Belia Flores na siya nun eh. Teacher, Hindi ka ba niloloko? Yan yung kontrabida mo nanay. Ganon. Yes, talaga. And at that time, siyempre, nahihiya ako, di ba? Nahihiya ako na tinatago ko eh. Oo, tinatago ko kasi everybody knew her and siyempre, the role she's playing, akala nila ganun sa personal. Tapos nahihiya ako talaga. Ano sinasabi niya sa'yo? Pag ganon? Don't mind them. Don't mind them. Sabi niya, artista lang ako, sabi niya. Sabi ko, syempre, kala nila ganyan ka, ganyan, and all that. Ang dami nga napapapicture sa kanya pag nasa school. Syempre, pag nando siya sa school, nanay siya. Nanay siya sa akin. Hindi rin ba siya inaaway ng mga tao pag nakikita siya sa labas? Dahil kontrabida nga siya, di ba? Yes, actually, there was a time, may pelikula si Nora Honor na... Oh my gosh, Nora na Honor. talagang siya. Siyang kontrabida. Yes, talagang inaway siya. Hindi ko alam kung kinurot siya, binato siya, or whatever. Talagang, sabi niya, gano'n, teka mo niyo, role ko lang po yun. Gaganunin daw niya. Siyempre, the mob of the, di ba, the fans of Nora Honor was like, siya. Actually, din kontrabida siya sa lahat ng child stars. Lahat, ha? Yes, sa lahat ng child stars. Siya, kontrabida. Yes. Na mga kalaban siya ng mga bata. Rudy Sliit, remember that? Tony Angeles and Vilma Santos. Yes. Siya kontrabida ron. Siya kontrabida doon. Marami pa siyang ibang ginawa na medyo bakit meron yata akong napapanood ngayon yung kay Vilma na inapi siya, na ginawa siyang muchacha, etc. and all that. I just forgot the role, the title. But kinawawa niya talaga si Pag iniisip mo nga, parang wala masyadong kontrabida sa pelikulang Pilipino. Even in the past, no? Of course, you can name some, no? Pero unlike yung mga lalaki, mas marami. Yes. Sa mga babae, ang naiisip lang talaga ng tao, Belia Flores. That's diba? Right. Especially yung mga nabuhay sa generation natin. Automatic na yun. That's right. Pero kontrabida ba talaga ang ugali niya sa tunay na buhay? Ano ba ugali ni Tita Belia? Kontrabida siya sa love life ko. Okay. Yun lang. Pero pusong mamon siya actually. Talaga, mabait siya. She is very, very religious. Okay? If you would have seen our house before, ang daming santo dyan, lahat ng santo. And she prays on them. She buys every day sampagita. Nalalagyan niya yung mga santo namin and all that. So, that was her anchor. Yan ang pinagkakapitan niya. Yeah. How about yung pakikitungo sa mga tao?
pag kunya ng mga fans. Ay, Friendly ba siya? very Hindi ba siya friendly yan. masungit? Hindi, You know? very friendly yan. Very friendly. Yeah. Hindi siya, very approachable. Oh. Wala ka naaalala na ano? Bitchy moments ni Tita. Kung mga lumalabas yung pagiging kontrabida niya sa tunay na buhay. Meron bang gano'n? Actually, doon sa harapan namin, meron siyang tinanim na halaman, okay? And then, I'm sure that siguro, talagang mahal yun or talagang importante yun. Binakuran pa niya yun eh, okay? After a while, nawala. Okay? So, sabi ng kaibigan ko, Ruby, sabi niya, nakita mo na ba yung message dyan? Anong message? Nag-iwan siya ng notes. Kung sino ang kumuha ng halaman ko, sabi niya, ibalik mo yan. Kung hindi, hahanapin kita. Parang ganyan yata. Sabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko, halaman lang yon. Sabi ko ganyan. Kakatanim ko lang, sabi niya. Ganyan. Ay, naku, sabi ko. I mean, for her, di ba? Yes, Bakit, di ba? Big deal sa kanya yun. Big deal sa kanya yon. And I think, she showed her bitch. What about sa love life? Paano siya nagiging kontrabida ron? Anong ginagawa niya sa mga manliligaw mo? Wala naman, hindi lang siya payag. Wala naman. Kumukontra, gano'n? Wala lang siya. Ano ba yan? Okay lang. Gano'n lang. Ganyan Typical, talaga. di ba? Typical nanay. Typical naman eh. Yeah. What about the good side? The bida side of Tita Belly? Anong mga nakita mo na hindi mo kalimutan? Matulungin. She's always matulungin. Every time na somebody would knock on our door, may pinapatira siya sa amin because they needed shelter for a little while, ganyan. Marami na siyang pinatirang mga bit rolls, nagbi-bit rolls ng panahon na yun, yes. Marami siyang pinatira. And the sad part is sometimes, it becomes na hindi maganda yung ending nila. For some reason, I don't know. But it takes two to tango, remember? Yeah, diba? yeah. So, yun lang naman. So you had a good life when she was acting? Oh, yes. Oo, kasi parang hindi siya nawala, di ba? Parang dire-diretso lang all the way. Hindi siya nawawala. Ang pinaka, lang niya, love in life, is playing bingo. Alam mo yung Juice Mag nung araw? Oh, yes. Malapit sa ABS-CBN. Yes, Juice Mag nung araw dyan sa every night nandyan kami. We eat dinner there. Kasi ano yun my dad was in the military. Okay? So, meron silang, I don't know, it's like a clubhouse ng mga military. Every night. Then, the fond memory I have with her is every time she goes home, meron siyang dalang panalo. Kay TV pa yan, kay refrigerator pa yan. Nakakatawa. Sabi nga sa kanya, I one time daw sabi niya, huwag ka na maglaro, ikaw na nakakapanalo ng mga But that was her life, aside from acting. Yun ang libangan niya. Yes, libangan niya. Galing, Grabe. Kailan nagsimulang parang medyo tumamlay na yung mga offers kay Tita? There was a time na talagang she was really down. Siyempre, wala na siyang pelikula na like before, okay? Kasi nag-iba na yung trending. Yes. Diba? Which is, paano ba na-apektuhan? Parang nangyari is, pag bida ka, pwede ka na maging kontrabida. Yung mga ganyan, tama, di ba? Yung mga dating bida, nire-repackage. Yes. Ginagawang kontrabida. Parang mga Princess Punsalan, gano'n naging kontrabida. Yes. Di ba? Ganyan. Kaya, yung talagang kontrabida now, medyo nabawasan ng opportunities. And the irony of it is, sa mga role ng kontrabida, they don't make the kind of money that they should for their roles. Yeah. It's the bidas that make the good money. So, Yeah. So, and then she resulted in teleserye, yung mga comedy, yan. Nag-comedy na siya. Yes, yan ang kanyang Pero hindi na ganun kadalas, unlike before. Hindi na. Oo. Ano na lang siya, weekly shows na lang, and that's it. Nalungkot pa siya dahil doon? Oh yeah. Paano siya nag-open up sa'yo tungkol doon sa problems? Well, parang tinatanong ko sa kanya, kamusta yung taping mo, ganyan. Okay lang, may mga tao na, why the attitude is like that when di naman dapat, lahat kami artista, lahat kami ganyan. So some think that they're a lot better than others. Ganyan ang niya. Hindi naman siya nagsasabi na, Belly Flores ako. No, she's not gonna be that.
yun lang ang lungkot niya, bakit other people act the way they act when they should. Yun ang ano niya. So, yun lang ang chinichika niya. But, Yeah. but she's okay. Oo. Kaya nga sabi ko, gusto ko nang pumunta sa Amerika, sabi ko. Yun na. Oo. Sino ba nga naging kaibigan niya sa showbiz? Wala. Wala. Wala siya talagang friend. Oh. Wala siyang katsikahan, wala siyang barkada. She doesn't go, she goes out dancing, but, you know, no celebrity friends. Sa tagal niya sa industriya, wala siya naging kaibigan? Wala. She doesn't go to mga events ng Yun na lang, yun na yung lang samahan, di ba? Yeah. May Yeah, she goes there. Balik samahan. Yeah, ganyan lang. Balik samahan niya was Tita Pempes, a group that she formed with, the old artista. Yes, So, yes, we participate there. But that was it. Pero in terms of yung parang lifelong friends in showbiz, Wala po. walang ganun talaga. Wala siyang ganun. Wala siyang ganun. She never had a confidant, eka nga. Wala siyang ganun, like a best friend or something. So, parang private person siya, gano'n. Parang may pagka-loner ba si tita? Hindi naman. But she'd rather maybe play bingo or maybe she'd rather... Ibang mundo ang ibang kanyang mundo niya. Yun, that's where, kasi yung baka private mamaya, life niya, pag may chismis lang and all that. She didn't want that. Oo. She just wanted, to just work and then have fun for herself. Noong nag-separate si mom and dad, hindi na sila nagkaroon ng partners. Hindi na. Talagang ano na. Wala na siya ng partners at that time. Yeah. Paano siya napunta ng Amerika? Si ma'am? Hmm. Pinetition siya ng asawa ko. Namin. Yeah. So, anong kwento nun? Okay ba sa kanya na manirahan sa Amerika? Tagal na namin siyang pinipetisyon. Sabi, pumunta ka na dito. Anong gagawin ko dyan? Sabi niya, kasi malaki na yung anak namin, di na namin, para alagaan, di ba? Alam mo, minsan ang role ng lola, babysitter, no? Wala na, hindi na siya magaganon. So sabi ko, well, just to have fun. Sabi ko ganyan. So, nung napilit namin, pinauwi ko si Jessie, yung husband ko, kinuha siya dito. Okay, tapos dinala siya sa amin sa Las Vegas. The first vacation we had was I took her to Hawaii. Makikita mo siya nagpo-propose sa sa Waikiki Beach. Sabi niya, naku, tandang ko ito. Buti na lang nakarating ako sa ganito. First time niya? Yes, that was the first time. Yeah. And then after that, we took her to a series of vacations, cruises, and all that. So, yeah, and she enjoyed it. And she stayed in the US for how long? A little more than 5 years. 5 years. Anong pinakaabalahan ni Mami doon habang nasa Amerika? Excuse me. Ano? Bingo, Bingo. casino, casino. Yeah. Wala naman that was what we really wanted for her to do. We wanted her to enjoy her life. At 79, she was still driving herself. Di ba? Sabi ko, baka naman nakala ng mga tao dyan, wala na nagmamahal sa'yo, sabi ko. So what was a typical life for Tita in the US? In the US? Kunyari, the morning, anong gagawin niya? Yes, okay. So, in the morning, we would eat breakfast, and then after that, about mga 11 o'clock, magre-ready na yan. Okay. Ayan na, sa ko, yan ang gagawin niya. Sa hatid siya sa bingo. Okay. 11 o'clock. 11 o'clock. And then, around 6 or 7 for dinner time, susunduin na yan. So, she was gonna be there for the whole afternoon. Ganun lang? Yes. Every day? Every day yan. Every day. Kaya, after 5 years, parang siguro nakita ko na gusto mong bakasyon, sabi ko sa kanya. Okay. Kasi parang may lungkot. Yun na. Medyo nasa-sense mo na. May lungkot na, oo. Paano? Paano mo na-sense na yung lungkot na yun? Paano? Ewan ko, kala ko dahil di na siya nananalo, di ba? But parang may feeling ako may lungkot. Kaya ang tanong ko, gusto mong magbakasyon, sabi ko. And she was, how old? She was 82. 82 na? 83 na. 83, nung niyaya mo Yes, siya. Sabi ko, gusto mo magbakasyon? Sige, sabi niya. Ang nangyari, the whole family packed up. My daughter, Jessica, was graduating from high school. Sumama. Ang husband ko sumama. So we packed up our house. We had a 4-bedroom house. And one of the rooms nga sa kanya, it was up and down. You know? So, which is good kasi syempre hirap na rin siyang going up and down. So sabi ko, bakasyon muna tayo sa Philippines. Alam mo, Julius, maybe that's her fate.
that after 2 years, she passed on. Paano? Paano pumanaw sa Actually, there was a time na nagmamadali kami. We were eating lunch kasi hatid namin siya sa bingo dito sa Philippines. Natumba. Hindi siya nadulas, natumba lang. She missed a step. So, natumba siya, her body fell, okay? So, akala namin, na-sprain. And then, we found out na nagkaroon pala siya ng fracture sa hips. So, sabi ko, what are we gonna do? Sabi ko, makakaya pa ba ng hilot yan or whatever? So, kinailangan niya ng hip replacement. So, tinanong ko yung doctor niya, sabi ko, are we gonna do a hip replacement? Kasi parang at her age, baka hindi na siya makarecover. Well, lumalakad ba siya? Sabi sa akin. Sabi ko, oo, lumalakad. Well, we have to keep her walking again, sabi niya. Ito na, nagkaroon na siya ng operasyon. That was the hardest part. Because? It took her a while to recover. Kala namin, that was the end of her at that time. So, naka-recover siya sa surgery niya. So, we brought her back home and gave her a lot of the therapy sessions to walk. Mahina siya sa pain. Mahina ang threshold niya sa pain. Pag wala na yung nag-ano sa kanya for walking, she does not want to do it. So, from then on, it just dwindled, you know. Nagkaroon na siya ng stroke. Okay. And then after that, wala na. Binigyan na siya ng few months later. She passed on very quietly. Nung namatay siya, actually, ang katuwang ko nung nag-ano sa kanya was Imelda Papin, my cousin. She was the one who arranged everything. Ang nangyari na lang, nung napunta kami sa Loyola, we were moved to a bigger room. Sa premier room daw kami. Kasi sabi nung directress, kay Mr. Puyat, Miss Belia Flores is in the house. Sabi ganun. Oh, really? Sabi daw, put her in the premier room. Yung malaking room doon. That was 100,000 yun. Upgrade niya. A day, oo. And they gave us extended days. And from then on, a lot of the news media, everybody was there. Minsan mga stations na, like from tawag na nauso nun yung mga cable stations, nandun na rin siya. Nandun na rin ang fini-feature na rin siya. And that was nice because I felt that she was still bida in this sense of the word. They gave her a good exit. Anong naalala mong mga huling salitang binitawan niya sa'yo? Actually, we're always, nung nasa deathbed siya, she was always, just make sure that, you take care of yourself. Ganun lang siya. Maalalahanin eh. Yeah. Sa tanda kong to, she would say, ayan, hindi ka kasi ganyan, hindi kasi nagba-vitamins, hindi ka kasi nagaganyan. I mean, that's really typical of her. Yeah. Maano yan eh, maano siya sa vitamins, sa mga lahat ng mga, kaya malakas siya. So you feel na parang destiny niya yun? I think so. Nung pagbalik niya ng Pilipinas, dito rin siya mamamatay? Yes. Kasi, syempre, kumbaga where she became who she was is where she wanted to go. Yeah. And she even had the project with Ben, di ba? Yes. Doon sa last few months niya rito sa Pilipinas. Yes. It was one of the projects that was given to her in Contrabida 101, where she was shown passing the baton of how to become a kontrabida. Yeah, lahat ng mga kontrabida at that time nakasama dyan. Nandiyan si Rian Ramos, si Sherry Hill, si Mariton Fernandez, si Gladys Reyes, lahat yan nakasama sa pelikula. Paano in-offer ni Ben sa inyo yun? Yung idea
Oh, of her being there. yeah. One of yung mga binanggit ko mga kontrabida, that was a GMA film ni Rian Ramos. Okay. Okay? So, ang kwento nun, just to give you a little background, Rian Ramos was a kontrabida in her movie, and she lost her mojo. Ayaw niya na mag-artista, ayaw niya na mag-ganyan. So, binigyan siya ng tip. Puntahan mo si Bella Flores, sabing ganyan. Dahil she will help you. Okay. So, pumunta siya kay Sherry Hill, punta ka kay Tita Bella, pumunta siya kay Maritoni, punta ka kay Tita Bella, ganyan na. Punta siya kay Gladys Reyes, puntahan mo si Tita Bella. Eh, hindi niya kilala si Tita Bella, syempre, di ba? Bata pa siya eh. So, what she did, ni-research niya sa internet. Okay. Nakita niya ngayon giving her tips on how to become a kontrabida. So, pinanood niya. Yeah, pinanood niya. So, after that, nag-shooting na siya ulit. Nagkaroon na siya ng mojo. And last scene nung pelikula niya, nakasama niya sa makeup room si Bella Flor. Ano title dyan? Ganda naman yung movie na yan. Kontrabida Girl. Movie? Yes. GMA Films. Nice. Kontrabida Girl. No. So she did one more project. Yes. Ito yun, yung sa GMA. Yes. Oo. And then yung kay Ben Chan, It's a Kontrabida 101. ano naman ang kwento nun? Paano in-offer sa kanya ni Ben Chan yun? Well, it's a short film na para sa kanya, it was showing how to become one. Yung pagtaas ng kilay, pagsampal, pagsubunot ng mga bata, lahat nandun yun. Yeah. Okay. so lahat yun, tinuturo niya how to do that. Okay? And that's why it was an iconic film of Mr. Ben Chan. Short film lang siya. Tandaan ninyo, bidas, they come and go. Pero kami mga kontrabida, we never fade away. After this was shown, ay naku, nag-standing ovation ng mga audience niya. Wow. Yes. Ano reaction ni Tita Belia? Well, of course, she was elated. She was really elated that, they knew her. Kasi nakakatawa yan sa States, di syempre magre-restroom yan. And then ako, pwede po bang magpa-picture sa inyo, ganyan. Sabi niya sa akin, kilala nila ako. Sabi ko, syempre naman, ba't di ka talaga? Sabi ko, dito pa ba tayo makikita? Dito pa pala kayo makikita? Ganyan na mga dialogue sa kanya. Sabi niya, ganun, kilala pala nila ako. Of course naman, sabi ko, sino ba naman di makakilala sa'yo? Sabi ko. Kaya, naman siya, natutuwa naman siya na people actually know her. Yeah. Kaya, siya, all out siya sa smiles, all out siya sa wala siyang hint of kontrabida when she's with people. Oo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo nasabi na parang it was destiny. Kasi ang dami nangyari. Culminating to her passing on, di ba? That's right. Pinaramdam sa kanya na Bella Flores, ka-icon ka ng industriya. That's right. That's right. Di ba? Yeah. Wow. That's right. For her to be visited by all these networks, all these reporters, all these people na in the industry who know her and who loved her. Yeah. They really made time to be with her at her last time. At her last, So, nakakataba naman ng puso, nakakasaya naman na kahit na last time na niya, that they still spend time with her. Nung nakabubulo siya, syempre marami siya mga friends na matatanda, ganyan. Ruby, kailan ang libing ni Belia? Sister Belia. Ay, nako, sa po, kikremate namin siya. Hay, wag mo kiremate. Ayaw niya ng ganyan, mga sunog-sunog. Sabi niya gano'n. Ganun po ba? Sabi ko, wala po kami ni-ready. Wala po kami ni-ready. Nako, gawan mo ng paraan, sabi niya gano'n. Sabi ko, paano gagawin natin? Ito naman si Imelda Papin. Marami siya naging kaibigan dun sa San Jose del Monte. So, ni-ready nila in a few hours yung kanyang plot, yung kanyang everything. They had it ready for her. Kaya dun siya nag-ending sa San Jose del Monte, which is owned by the Santiagos. Mga Santiago ng film.
So, dun namin siya nilagak. And years later, we stayed. Kaya doon nga ako nagkaroon ng mga bit roles waiting for her para mabalik namin. Hindi pa pala pwede. So we stayed there until nagkaroon ng pandemic. Yeah, we stayed here until nagkaroon ng pandemic. Sabi ko, dito ka na muna, ma'am, ha? Sabi ko. So after that, we make it a point to come here every year to visit her. We wanted her to have like a little museum there. Kaya lang parang nakakatuwa kasi every time na November 1st, nagiging siya, tourist attraction. People come and put candles, flowers, ganyan. Kasi she's wide open for people to see. Dapat lang naman. Oo, di ba? An icon like Belia Flores, di ba? Yeah. Kailangan makita ng mga tao kung saan siya naroon ngayon. Yes, oo. Ano nami-miss mo kay Tita Belia? Everything about her. Yeah. She loves life. Yeah. So, we just continue her passion for life. Ilang anak mo? I have my Jessica Arcelia. She's Only one? She's 32 One now. din, oh. Yes, You have apos? wala pa. Wala pa. Oh. At alam ni Jessica yung kwento ng buhay ni mami mo, of course, no? Oh, yes. Yes, definitely. Oh, do you still get to watch some of her films? Yung mga old films niya? Kasi naalala ko nung bata tayo, di ba? Paghapon, pinapalabas sa TV yun eh. Yes. Yung mga oo. black and white movies nila, Yes, di ba? oo. Nakakatawa nga kasi sa States, because she was born in the States, tinatanong sa kanya, Lola mo ba yun? Gaganyan sila. Lola mo ba yun? Yeah, sabi niya, she's my grandma. And how come she's mean? Ganyan daw. Mean ah. How come she's mean? No, she's not mean. She's a very, very, tawag dito, nice person. You just don't know her. When you meet her, ganyan daw siya. Yung maliit. Siyempre bata, ganyan ang, niya. Ganyan ang description niya. Yeah. She's not mean. Ganyan. But in the overall, siyempre, that has been her trademark. Okay? Now she's called the Contrabida icon. And maybe during that time na nagkaroon na ng mga tagging, di ba? I'm sure she'll get one of those. Yes, and nice. her picture there is the picture of Benchan. Ayun. Yung ano niya doon, yung picture niya doon. Oo. So when they contacted me last year, they were asking me if we could show her. Sabi ko, sige, the only thing that you have to get the picture from Bench. So yun na yun. Yun na ang talagang proof na talagang siya ang pinaka-ultimate kontrabida sa history ng Philippine movies pagdating sa mga babae. She's really the kontrabida. Yeah. Ano gusto mo sabihin sa mga viewers natin na hanggang ngayon, young and old, still admire your mom? Ano ang mensaheng gusto mong parating sa mga viewers natin na humahanga sa kanya? Well, yung mga may edad na, ano niya, everybody of course loved her because talagang sinasabi nila sa akin, ibang klase talaga, kontrabida siya. Now, yung mga anak, okay, already seem to know her na. Okay, kasi ang nanay ko talagang fan na fan ng mama mo. You know, talagang they really think na talagang siya ang pinakamagaling basta kontrabida. There was this one time na this gentleman from an outfit, I don't remember the outfit, sabi niya ganon, yung aking misis, nagtataray, sinasabi ko, Belia Flores ka na naman, ginaganon daw yung kalalaking tao, no? So those are the things that I really, feel that she had really made a mark, and I hope the young generation would see how she acts, okay? Even the young artists now, okay? That she really loved acting. She really loved her profession. She's very professional in what she does. Dadating sa set yan, nakaayos na yan. Hindi mo na siya paproblemahin. Yeah. And she's not hindi siya mahirap. Hindi siya diva. Hindi siya diva. Never siya naging diva. But she plays she plays along with the team, the production.
Nag-try ka rin mag-artista before, di ba? Oh, yeah. Saan ka lumabas noon? Before I left for the States, yung mga Connie Reyes mo, maruso na yung mga drama series. Nakakatawa nga, she drives me there. Pinapanood niya ako. Sabi ko, huwag mo na panoorin. Sabi ko, nakakahiya naman. Bakit yun, I just want to see your acting, ganyan siya. So when I left for the States, when we came back for her, nung namatay na siya, kasi we were here for a while, ayun, nagkakaroon ako ng mga acting roles with GMA. Pero hindi kontrabida. Hindi, yung mga kaibigan, mga auntie, mga friend na lang. ganyan. I did a lot of those. Yeah. Which, okay naman. Kahit papaano, minsan although hindi ako nagkontribida, because you can never replace her. I don't want, ayoko man tawagin na Belia Flores Jr. Because no, I cannot. And I don't think anyone can replace her. Anyone, no. Nag-iisang Belia Flores Yes. Up to now, talagang icon talaga eh. Yeah. But thank you Thank you for sharing Tita Belia's story with us. Ngayon, mas nakilala na namin siya. Ngayon, alam na natin na si Belia pala, hindi pala talaga siya tunay na kontrabida. It's just a role. Mas bida siya sa tunay na buhay. Being a breadwinner to her family, naging matulogin sa kapwa, naging mabait na ina sa'yo, at naging simpleng buhay lang, di ba? So lahat ng embodiment ng pagiging isang bida nasa kanya at hindi siya kontrabida in real Hindi life. siya kontrabida. Lahat ng mga kapatid niya will attest to that. Yeah. Thank you for sharing this story with us. Thank you for having me because, at least through me, she still lives on. Yes. Invite mo sila. You have a YouTube channel, right? Yes, I do. Sige, invite mo yung mga viewers natin. Yes, please. Please check out my YouTube channel. It's Crazy Mama. Okay? It's with a KRAZZY Mama. Okay? And it's about my travels, adventures, and, just real fun life channel. Minsan ba lumalabas din doon yung mga kwentong Belia Flores? Baka hanap-hanapin ng mga viewers natin yan. No? Minsan meron mga inalagay ko na niya, pag nasa dinadalo namin siya, then we put her there. But it's really just a fun story. At doon sa mga fans niya, saan ba nakalibing si Tita Belia? Baka gusto nilang bumisita? Oh, yes. I would like to invite you. Kung nasa area kayo ng Bulacan, she's in Marilao, San Jose del Monte or Marilao, whichever that is. It's in Our Lady of Eternal Peace. And she's there. She's been there since 2013. And we're gonna let her stay there because it's very open for anybody to see her, mag-alay kayo ng mga candles, bulaklak, and that's what we see every now and then. May mga nagdadalaw doon, naglalagay. So that's really, how nice of these people that really still admire her for her acting, for her work. Thank you, Ruby. Thank you. Thank you, Tita Belia. Salamat. Thank you. Thank you po. Thank you. Hi guys! Meet my mama, Mama Ching. Wave ka, mama! Hi, teammates! Kumusta kayo? Welcome to my vlog. Napaka-espesyal ng vlog na ito. I can't contain my emotion. Parang ngayon palang iiyak na ako. Kasama ko pa rin si Tita Boots, Anson, Roa, and of course, my mom. Kung kayo naka-follow sa akin, alam nyo na ho kung ba't kasama ko yung mami ko ngayon, si Mama Ching. Mama, blow kisses sa kanila. Mwah! Mwah! Ganda-ganda ng mama ko, di ba? Minsan hong naging artista ang mama ko nung siya naging Miss Channel 11. Lumabas na rin ho siya sa ABS-CBN sa isang role bilang bank manager. So yun po kasi ang dream niya. So ngayon, pinakilala ko na si Tita Boots sa aking Mama Ching. Mama Ching is si Tita Boots, isa yan sa pinakamahuhusay at pinakamagagandang aktres ng Pinilakang Tabing. Di ba? Kasi ganda mo rin, syempre pa. Kaya ngayon, interviewin ko siya. Tita Boots, welcome to my vlog. Thank you. I want Ching to know. Gusto ko paalam sa'yo, Ching, na nagbangko din ako. Nagtrabaho din ako sa bangko sa Amerika.
Pero nasa marketing side ako, marketing and merchandising. Nung nagtrabaho ba siya sa bangko, she was handling. Ikaw, tita, real life mo yun, di ba? Oo, Siya, ito. role lang niya. Oo Sa nga. ABS kasi nag-workshop Manager. siya under Direct Beverly Oh, yeah. Verhel. Yes, So, yun ang una niyang salang sa teleserye na ang role niya, bank manager. Pero sumuko agad siya, tita. Kasi kinall time siya ng 5 AM, na-shoot siya gabi na. Sabi niya, ayoko na ulit, mahirap pala mag-artist. Naku, Pero kasi kung pinagpatuloy mo, Ching, yung pag-artista mo, yan ang talagang sasaba ka, ang pasensya mo talaga, masusubukan. Pero pag nakita mo naman yung trabaho mo, yung ginawa mo, di ba? Pag nakita mo na yung sarili mo sa screen, at kung maganda yung gawa mo, magaling ang director mo, at maganda yung inihatid mo sa nanonood sa'yo. Wow, sulit lahat yung paghihintay. Ulit ma, kung tinuloy mo palang pag-aartista, magka-eksena na kayo ni Tita Boots. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Purple Hearts, formulated with love and care. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.